Lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where their thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal. For where your treasure is, your heart be also. And the light of the body is in the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters. Either he will hate the one, and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and money. Therefore I say unto you, take no thought of your life, and what ye shall eat, and what ye shall drink, and yet for what your body, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more important than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither they reap, nor gather into barns, yet the heavenly Father feedeth them. Are ye not much more better than they? Which of you, taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies in the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, not even Solomon in all his glory was not arrayed like one of them. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe ye, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, and what shall we drink, and wherewithal shall we be clothed? For after all these things do Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Second to the last verse, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Bago po kayo upo, sabihin nyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay banal. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak makita ang ating mga kapatid, mga kaibigan na we miss them so much and they're here. And again, we welcome you back to the household of the Lord. At sa ating mga kapatiran na narito, pahintulutan niyo po ako mangaral sa isang paksa na alam ko meron na po kayong idea, pero dahil ang mga umaattend sa church ay hindi naman po lahat pareho ang level ng kanilang pananalig at pananampalataya, marahil ay maganda rin pakinggan rin at maulit at mapaalala ang mga leksyon na tinuturo ng Lord patungkol sa Kanya at sa material na mga bagay. Mga kapatid, mga kaibigan, who's boss? Sino ang boss? Yun po ang ating pamagat ng mensahe natin sa umaga ding ito. Palakpakan muna natin ng Diyos. Meron pong sinabi si Thomas Smith, mga kapatid,
of Christianity today patungkol sa ating paksa, tungkol mga kapatid sa mga pera na tinatawag material na bagay at tungkol sa Diyos. This is, mga kapatid, the tendency, ang sabi niya, there is a tendency to spiritualize the possession of wealth by claiming that in my heart, I have given it all to God. Marami pong tao nagsasabi, pag sa larangan na ng pera ang pinag-usapan, yung mananampalataya, sinasabi niya, binigay ko naman na lahat sa Lord. Ang lahat-lahat. Ngunit, this follow from the justifiable position that one's attitude and motives matters as much to God as one's action. Malinaw po mga kapatid, sa sinasabi nitong si Thomas Smith, hindi lang po sa bibig nalalaman yung dapat gawin ng tao sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos kung hanggang bibig lang, kailangan may aksyon at meron tayong paggawa. At sabi po rito, but Jesus, sabi ni Thomas Smith sa kanyang sinabi, but Jesus in contrasting God and wealth does not allow this option of believing one way and acting another. Wag po tayong madadaya na pwede kang magsalita sa panlabas na binigay ko na lahat sa Lord, pero sa totoo lang, bibig lang ang nagsalita, walang aksyon. Kailangan sa araw na ito malaman ninyo na ang Panginoon at ang material na bagay magkahiwalay. Hindi po sila magkapantay. Magkahiwalay po ito. At ngayon malalaman natin sa araw na ito, who's boss? Sino talaga ang ating amo? Sino talaga ang number one? Sino talaga ang walang kapantay? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sabi niya, one or the other, God or wealth, is one's employer. Kung sino ang pinahahalagahan mo sa buhay mo, yun ang boss mo. Ito ayon kay Thomas Smith, na sinulat niya mga kapatid sa Christianity Today, na hango sa kanyang sinulat na artikulo, The Hard Sayings of Jesus. Sa makatwid mga kapatid, ayusin natin mga kapatid ang mensaheng ito sa pamagitan ng pag-uunawa na tayo po sa totoo lang mayroong conflict. Even matagal ng Kristiyano, nagkakaroon po siya ng hamon. Paano magkaroon ng matatag na Christian faith, kaalinsabay na yung kagustuhan mo na magkaroon ng seguridad financially. Sa lugar na ito mga kapatid, hindi ko po kayo sinasabihan na magkaaway po ang material at ang Panginoon. Mamaya akong papaliwanag sa inyo, meron lang sinabi ang Panginoon na tila parang unaunawaan ng lahat ng tao pero hindi pala. Dahil malalim pala. Dito nyo makikita yan sa sinabi ni Jesus about choosing to serve God or mammon. Ang mammon po, hindi po mammon look. Ang mammon po, hindi mammon na kinakain mga kapatid. Yung mammon dito sa sinasabi nating sitas, pera. Sabi mo sa iyong katabi, pera. Marami pong tawag sa pera, no? Sabi nila, panahon namin, bread. Sa panahon nyo, ang tawag nyo sa pera. Pero pera pa rin, di ba? In reading Matthew 6:19-24, napakinggan nyo, binasa ko kanina, ang batayan ng ating mensahe sa umagang ito. This passage draws a contrast between two ways of living and looking at life. Dalawang uri ng pamumuhay ng tao at nagkaroon din po ng dalawang resulta ito. What are the basic values of people who have each of these attitudes? Sa una mga kapatid, sinabihan ng Lord, do not lay treasures on earth
Why? Because it depreciates. Nawawala po. Kung ikay magtatambak ng kayamanan sa lupang ito po'y mawawala. Ilan sa ating mga kapatid, 200 na scam pa kayo. Ganon katindi ang sanlibutan. Sandali lang po. Yung sahod nyo, dumapo lang sa inyong palad, mamayang konti, naubos na. Sandali lang po ang pera. Temporary, corrupt pa, at can be stolen. Pwede pong nakawin. Akala mo na tinago mo dun sa tinatawag na safe place, pero may nagnakaw. Nakita nyo ba yung nag-post mga kapatid? Yung kanyang inipon, linagay niya kung saan? Pamukat-mukat pag kuha niya ng pera na kinain na yata ng anay o ano nangyari. Nag-ipon siya para may dukutin siya kung kailangan niya. Pero hindi po nagtagal. Those who lay treasures on earth place hope on things that are fleeting. Nag-iwan po sila mga kapatid ng pag-asa sa mga bagay na hindi po tumatagal. Ngunit sa kabilang dako, those who lay treasure in heaven place their hope on God. They place their hope on lasting, incorruptible, and enduring causes. Doon tayo umasa, mga kapatid. Kaya dalawa po tao ito, parehong pinayuhan ng Lord. Ngunit yung isa pinili niya magtabi ng kayamanan sa lupa dahil ang pag-asa niya yung nakikita lang. Hindi niya napansin yung tunay na buhay pala, yung pagkatapos niyang mamatay. Doon pala magsisimula yung tunay na buhay. Kaya yung mga tao na nabubuhay, mga kapatid, naririnig nyo, hanggang bata pa ako, magpapakasawa ako. Hindi niya alam. Baka bukas makalawa, kunin ng Lord yung pinahiram na buhay sa kanya. Ano pang buhay? Ano pang plano sa buhay ang gagawin mo? Samantalang binawi na ng ating amo, ng nagmamay-ari ng ating buhay, yung buhay na pinahiram sa kanya. Who's your boss? Have you ever tried, mga kapatid, to serve two bosses? Nakapag, ka na ba? Dalawa yung amo mo. At nung siya'y pinaglingkuran mo, can you please them both? Pwede mo ba sila at once na parehong sundin, paglingkuran ng tapat? Di ba, kung dalawa yung pinaglilingkuran mo, ang pangkaraniwan na nangyayari ganito. Yung mas gusto mo, yun yung susundin mo. Yung isang boss mo, medyo asungot ka lang eh. Mas gusto ko to. Mas mas makatao, mas magaan yung trabaho. Dito ako. Ikaw, pag may nalalabing oras na lang ako, kung maglilingkod pa ako sa iyo, Tama ba po, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. It's hard to please both bosses at the same time. Kapag dalawa ang sinabing amo natin, mga kapatid, either you please the one that you like or get rid of the other that you don't. Tama. Isa lang talaga ang mapaglilingkuran mo. Kahit dito sa natural na mundong ito. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. The Bible says, no one can serve two masters. Either he will love the other or hate the one and love the other. Or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve, ayan, tandaan nyo you cannot serve God and money. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi po sinabi na masama na to have God and have money. Wala ka pong makita sa Bible na ganyan. Kasi pag sinabi mong masama ang pera, wag na lang tayo maghanap buhay. Masama pala eh. Diba? Pero ang pera, ito po'y kasangkapan lang. Hindi po siya master. Kasangkapan. Pero ang kilos ng tao parang napakataas ng halaga ng pera. Na instead na yung pinanggalingan ng pera, ang bigyang pansin, yung blessing ang
pinapansin. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po sinabi ni Jesus masama ang magkaroon ng pera at meron ka ring Diyos na buhay sa buhay mo. Ang sinabi niya, do not serve. Ayun. Huwag tayong magkakamali na yung taglay-taglay natin na pera, yun ang aagaw sa ating pagsamba sa Diyos, mapupunta na doon sa pera. Ay, pastor, hindi ko sinasamba ang pera. Hindi ka nga sumasamba sa pera, pero yung kilos mo, binigay mo lahat sa layunin sa pagkuha ng pera, pagkita ng pera, pag-invest ng pera. Palakpakan natin muli ang ating Diyos. You cannot serve both God and Mammon. Kaya nga ang tawag, mga kapatid, sa Biblia sa pera ay Mammon. Naging idol na po siya. Ang idol, hindi po siya yung naririnig nating idol ngayon, yung magaling kumanta, naging idol, o maging lodi, hindi po yun. Yung idol dito, Diyos-Diyosan. Yung lugar ng Diyos sa buhay ng tao, inagaw na ng idol. Pwede yung idol, yung mga estatwa, larawan ng mga kung ano-ano Diyos-Diyosan. Pwede pong idol yan. Pero sa araw na to, pinag-usapan nating idol, pera. Na minsan pumapalit mismo sa posisyon ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang tawag ng Biblia, Mammon. Nagsalita si Jesus, ang sabi niya, huwag raw tayo maglingkod sa dalawang master. Yung isa, Diyos, yung isa, Diyos-Diyosan. Kasi iisa lang ang tunay na Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Church, hindi po natin kaaway ang pera. Kailangan nga natin ang pera eh. Nag-aaral po, mga kapatid, ang ating mga anak para sila graduate, at pagka sila graduate, makahanap sila ng karera, ng trabaho. Hindi sila bigyan ng mga mabababang uri ng sahod, kundi makuha nila yung tama dahil mataas naman ang pinag-aralan at nakagraduate sila. Kaya pinapaaral. Tama? We want to be financially stable. Walang problema yon kung you want that. Kasi mga kapatid, ang gawain rin ng Diyos, kailangan rin ng pera. Nagbabayad tayo ng kuryente. Nagbibigay tayo ng suporta sa mga missionary. Puro pera po yan. Pero mga kapatid, ang pera sa atin, kasangkapan lang. Palakpakan natin ang ating Diyos. Malinaw, mga kapatid, sa Deuteronomio 8:18, na kaya tayo yumaman o nagkaroon ng pera dahil rin sa Diyos. Sabi sa Bible, mga kapatid, wag raw natin kalimutan, it is God who gave us power to acquire wealth. Kaya wag tayong magkakamali, hindi, ako magaling ako sa negosyo, pastor, ang dami kong patahian, katalinuhan ko yan. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng biyaya para magkaroon ng ganyang negosyo. Si Mario, mga kapatid, yung kanyang skill sa paggawa ng mga bahay, binigay ng Diyos yung talino sa kanya. Kaya hindi niya mahihiwalay, hindi natin mahiwalay, mga kapatid. Yung blessing na natatanggap natin, hindi natin matatanggap ito kung wala rin talaga ang Diyos. Dahil sa Kanya lahat ng galing ang pagpapala. Oo, sumasahod tayo. Yung boss natin, yun na nagpapasahod sa atin sa lupa. Pero may boss pa tayo doon sa ibabaw. Doon sa kalawakan. Na siya yung nagbigay ng yaman sa atin, kalakasan. Yun ang minsan nakakalimutan ng tao. Napapansin natin, itong boss ko, napakabait. Itong boss ko, napakakunat, etc. Whatever you say, sa lupa. Pero may boss tayo, mga kapatid, sa langit. At yun ang dapat natin raw pinaglilingkuran. Church, God gave you power to acquire wealth. God is the blesser. Mabilis po tayo magpugay at magpumalakpak sa Lord dahil tayo ay benepisyaryo ng pagpapala ng Diyos. Tayo ay narito sa simbahan. Pinagpala ka na ng ating Panginoon. May hininga ka. Wala ka sa ospital. Wala kang sakit.
Blines ka ng ating Panginoon. Sana ating matunghayan yung nagpapala higit kaysa dun sa pagpapala. Mga kapatid, mga kaibigan, the blesser cannot be equals the blessing. Ang Diyos na nagpapala, hindi po siya kasing halaga o pwede natin sabihin lahat yan kahit mananampalataya o hindi Pastor, mabilis kong sabihin yan, mas higit ang Diyos kaysa sa pera. Pero doon na po tayo papasok ngayon mga kapatid sa problema. Tingnan mo kilos ng tao, ganun ba? Pareho ba ng salita niya na mahalaga ang Diyos kaysa sa salapi, sa material na bagay o sa trabaho? Magaling ang bibig ng tao. Ang kilos niya, ganun ba? Hindi. Hindi. Akala nila pagka sila nakapunta sa church, tumanggap kay Lord, nagsisi, kuha na nila yung ticket sa langit. O, eto na po. Salamat po, Panginoon ha. Sige, trabaho na ako ngayon, mula ngayon. Hindi mo na makikita yung anino sa church. Kasi akala nila, yung tinatawag na pagkakilala sa Lord, one time lang. Natanggap ko na yung ticket ito, nasa bulsa ko nga eh. Kaya anything happen sa akin, asan man ako naroon, ligtas ako. Hindi ganun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Gusto niya, nung nakakilala ka sa Kanya, kayong nakakilala sa Diyos, huwag na kayong bumitiw. Maglingkod sa tunay na Diyos. Kasi yun ang bilin niya eh. At huwag kang magkakamali maglingkod sa iba. Siya lang. It is a relation, it's an ongoing relation. Hindi siya yung once upon a time, tinanggap mo ang Lord. Asan ka na ngayon? Anong status mo? Anong ginagawa mo? Ito, wala na akong panahon. Sa ibang bagay, puro trabaho. Trabaho sa umaga, trabaho sa tanghali, trabaho pa sa gabi. Sa hirap ng buhay. Hindi ganyan ang layunin ng Diyos sa atin. Ang layunin ng Diyos sa bawat isa, matutong maglingkod doon sa dapat nating paglingkuran sa ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, ating nag-iisang Panginoon. No man can serve two masters. If you are not serving God, you're serving another. Church, malungkot mga kapatid, a false God pretends to be equal the Lord. Alam niyo, walang kasalanan ng pera, pero ang pera, mandaraya. Nadaya po ang tao. Nasing halaga niya. Huwag mo na natin sabihin mas mahalaga sa Diyos. Kasi isip ng tao kahit na walang respeto sa Diyos, masasabi niya, hindi, mas mahalaga ang Diyos. Pero makikita sa kanyang kilos, ang mahalaga sa kanya, hindi Diyos eh. Material na bagay. Kasi, pinakikita ng pera, tila nangangako ang pera. Huwag kang matakot. Basta marami kang pera, ayos ka na. Di ba ganun? Pagka may pera ka, you have power, you have authority, you have control. Pero mga kapatid, mga kaibigan, yung pera na nasa kamay mo, nawawala eh. Buti na lang kung permanente. Marami kang pera. Nawawala yan. Kasi papambayad mo sa kung ano-ano, mawawala yan. Lilipas yan, mga kapatid. Subukan natin, mga kapatid, ang ating sarili ngayon. In your own use of money, what evidence can you observe that you are serving God? Sa iyong paggamit ng iyong salapi, meron bang ebidensya masasabi na ikaw ay nag-iimpok para sa kaharian ng Panginoon? Naglilingkod ka sa Kanya? Nag-iikapu po ako. Nagbibigay po ako ng offering. Nagbibigay ako ng tulong sa mga dapat. Pero mga kapatid, ang problema on the other side, how about the others? Hindi lahat eh.
Yung pera natin minsan napupunta sa kung saan saang lugar, sa ano-anong gastos. Bumibili ka ng bagay, hindi mo naman kailangan. Paano mo sasabihin na yung pera mo, ebidensya na ikay naglilingkod sa Diyos? Tama ba? Subukan lang natin ating sarili. Saan mo ginagastos ang pera mo? Sa load po, Pastor. Sa wifi. Ano pa? Marami. Asan mo makikita ron na ikaw ay nag-iimpok sa kaharian ng Lord? Kung di pa kayo paalahanan, mga kapatid ng simbahan, ng church, na meron kang dapat ibigay sa Lord, pero bago mo ibigay yan, tandaan mo, binigay muna yan ng Diyos sa'yo para mo pwede ibalik sa Kanya. Wala tayong nagbigay sa Kanya na hindi naman niya binigay muna sa atin. Ganyan siya kabuti. The thought being saved is a one-time event to some. Huwag ka pong magkakamali. Kaya nga, natutuwa ako na narito yung ating mga ibang kapatiran. Matagal nang namimiss natin sila, narito sila ngayon. Paalala to sa inyo, huwag na kayong liliban. Manatili kayong tapat sa Panginoon. Kasi yun ang kalooban ng Lord. Ano yun? Maglingkod sa ating Panginoon. Marami kasi naliligaw. Napupunta sila doon sa kabilang lugar, sa kabilang panig. Hindi naman po sinasabi huwag tayo magtrabaho. Pwede ba natin sabihin, God will provide, di tayo nagtatrabaho? Kailangan magtrabaho rin tayo. Pero dito papakita ng Biblia sa atin na huwag tayo dapat raw mag-alala. Kasi mga kapatid, kung ating pong papansinin, Mateo 6, 25-34, why does thinking about money so often result in anxiety? Napansin ninyo, pagka pinag-isipan natin yung salapi dun sa mga hindi naglilingkod sa Diyos, hindi dumirespeto sa Panginoon, palagi problema nila material. Palagi problema nila pera. Samantalang mga kapatid, tayo rin naman na mananampalataya, kailangan rin talaga kumita. We have bills to pay, amen, electricity, water, etc. That's our responsibility. We should be responsible in settling our obligation. Tama? Pero pinag-usapan dito mga kapatid, ang malinaw dito, bakit tayo nag-aalala palagi? Iba po kasi yung nag-iimpok sa langit. Siya nag-iimpok dito lang sa lupa. Ang kanyang inaasahan, nauubos araw-araw. Samantalang yung nag-iimpok sa langit, alam niya na mas higit pa siya kaysa sa mga ibon na lumilipad dyan sa tabi-tabi mga kapatid. Pinapakain ng Diyos araw-araw yun. Mas mahalaga po tayo sa ibon. Hindi pinababayaan ng Diyos. Minsan nag-aalala, ano ba yan? Ano kaya susutin ko sa ganito, sa ganyan? Sabi ng Panginoon, ikaw nag-iimpok sa langit. Huwag kang mag-alala. Binihisan ko si Solomon dati, yung hari. Marangal na damit. Hindi ko pa binihisan si Solomon ng ganito kaganda na bihis sa mga liryo. Alam niyo liryo? Lili? Binihisan ng Diyos yun ang bihis na hindi katulad ng batikang hari ng Israel. Kung binigyan ng pansin ng Diyos yung halaman, lalo ka na. Ikaw na naglilingkod sa Diyos. Ikaw na tapat sa Diyos. Ikaw na nananalangin. Ikaw na sumasamba sa Panginoon. Ikaw na nananatili sa hirap at sa ginhawa, sa bagyo at sa tag-ulan o sa tagtuyot. Naroon ka at hindi ka lumiliban. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Malaman natin who's boss. At kung malaman natin siya ay tunay na boss, siya lang ang ating paglilingkuran. Huwag tayo magkamali doon sa mga material. Kung tayo naghahanap buhay, dahil kailangan lang maghanap buhay. Sabi sa Biblia,
Hindi ka tunay na mananampalataya kung ikaw hindi nagpapakain ng iyong pamilya. At kung hindi ka naghahanap buhay, huwag ka rin kakain. Kita mo yan? Biblia nagsasalita. Hindi pabaya ang Biblia. Sinasabi niya ang dapat gawin. Pero yung pagkuha ng material, kasangkapan lang po yun. Hindi siya katulad ng Diyos. Natulad ng ginagawa ng tao ngayon. Walang panahon sa Diyos. Busy sa maling dahilan. Nakalulungkot mga kapatid. Napakaraming ganyan. At tutunghayan mo kung asan sila naroon. Sila'y lugmok. Sila'y bagabag. Sila'y malungkot. Inubos na nila yung buhay nila dun sa pagkuha ng kayamanan. Bagsak balikat pa rin sila. Kasi mali ang pinaglagyan nila ng pag-asa. Dapat linagay nila ang pag-asa nila sa Diyos na buhay. Sana mo nawaan natin. Worry not about food, drink, and clothing because it's natural to worry. Siyempre kung ang anak mo kailangan ng gatas at ikaw ay kailangan ng formula at wala ka namang gatas ng ina, kailangan meron kang pera. Mag-aalala ka. Pero kung maalala mo, Lord, naniniwala ako sa iyo at sumasampalataya ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo kahit mahirap. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. Bibigyan tayo ng talino para mahanap natin yung tamang trabaho, yung tamang hanap buhay na marangal. At wala pong magiging pulubi sa mga tunay na mananampalataya ng Diyos na buhay. Ang tawag sa Kanya, provider. Nagpo-provide po ang ating Diyos. Kaya kung tayo maglingkod sa Kanya, hindi tayo talo. Kung maglingkod ka sa pera, ay talo ka na agad. Kasi yung inasahan mo, binobola ka lang. Ang dami kong pera, oh. Ang sabi nga ng iba, ang dami kong pera, who needs God? Kailangan ko ba ng Diyos? Ito, ang dami kong pera, oh. Hindi niya alam, mamayang konti, nasinok. Patay. Hindi nakahinga. Siya ang ating boss. Hindi pera, hindi material, hindi yung boss nyo sa lupa. Hindi. Ang boss natin ang Diyos. Oh, hallelujah, praise God. Ano bang mga natural natin kailangan? Damit, pagkain, inumin. Bibilihin natin sa pagitan ng pera. Pero yung pag-asa, layunin, yung confidence, yung kaligayahan, isa lang ang nakapagbibigay nun. Hindi yung natural na binibigay ng pera. Kundi yung supernatural, si Lord lang ang nakakapagbigay nun. Pag-asa, kasiyahan, satisfaction, Diyos lang ang nagbibigay nun. Hindi mo nga mabili ng pera yun eh. Oh. Pipilitin ng tao, hindi, bisyo. Magbisyo tayo, Brad. O isang guhit or what. Gawin natin. Mamayang konti. Bad trip. Mamayang konti. Ubus na pera mo. Ito lang pala yun. Balik ka na naman sa problema. Doon na tayo sa tunay na boss na natin. Ang ating Panginoon. Huwag na tayong magpapaliban. Sunday lang. Dahil tayo may trabaho ng buong araw ng regular days, Monday up to Friday or Saturday. Sunday, lumiliban pa. Kaya ang tanong, sa mga kilos ng tao, nakikita ba na siya'y nag-iimpok ng kayamanan sa kaharian ng Panginoon? Nakitang-kita talaga natin ang mga tao talagang tuliro. Gusto nila, mga kapatid, dun sa rat race ng pagyaman. At pag yumaman naman, ano nangyari? In-scam.
Kinuha, mga kapatid, alam niyo ba yon, yung phishing at yung mishing? Ang daming pamamaraan para kunin yung pera ng may pera. Makuha lang yung mga detalye ng credit card mo at ng libreta mo, ng savings account mo. Makuha yan ng mga magagaling na mga hacker, kadalasan sa mga Africa at sa India. At huwag na natin iiwan, mga kapatid, na mga Pinoy rin mismo ang manloloko. Milyon-milyon nawawala kasi nakuha po sa pamagitan ng scam sa internet. Napakabilis mawala. Pinaghirapan mo ng ilang taon, nawala bigla-bigla. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, dito na lang ako sa tunay nating boss. Whose boss? God. Ano man mangyari sa atin, He has our backs. Sagot niya tayo, sa madalit salita, kung tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang pinakamasayang kalagayan ng tao, yung naglilingkod sa ating Panginoon. Noong dati, mga kapatid, ang pastor nyo na namamasukan lang po. Wala pa po kaming negosyo. Namamasukan lang po ako. Natanggal ako. Mga 6 na buwan yata ako walang trabaho. So yung aming savings na uubos. Kailangan ng ulam, pagkain. Kaya nangutang kami sa tindahan. Sabi ng aming kapitbahay, Christian din po, utang pa kayo lalo Dagdagan nyo na may utang nyo. Kasi kaunti lang to marami na yun. Siguro mga 500 na rin yata, 1,000. Gusto niyan dagdagan pa. Yung credit namin malaki kasi naniniwala siya mababayaran namin. Kasi hindi naman nila alam na nawalan ako ng trabaho na ganun katagal Tapos pag uwi namin, nagtatawanan kami ni Sister Lani. Na alam namin yung panahon na walang-wala, hindi talaga walang-wala. Sinusubukan lang kami ng Lord at inaayos lang ng Lord na pagka magkaroon man ako ng trabaho sa susunod, mas maganda kaysa yung nakaraan. At totoo, nagkaroon ako ng bagong trabaho. Pero habang nung wala pa akong trabaho, masaya kami ni Sister Lani. Hindi kami yung parang bagsak ba na nag-aaway, yung parang sawang-sawa ka sa mukha sa kasama mo sa bahay kasi wala na nga pera, wala na nga makain, ni tuyo, wala, puro daing na lang, hindi daing nakakakain, kundi daing ng daing. Hindi po kami nagkaroon ng away ni Sis, masaya po kami. Nagtatawanan pa nga kami. Meron pa nga oras, mga kapatid, pupunta kami sa Bible study, wala naman po kami panggasolina. Eto ang pastor, may sasakyan, walang panggasolina. So anong ginawa namin? Binenta namin yung LPG namin. Magsasara na. Kung hindi umabot sa oras ng pagbenta yon, wala tirik kami sa kung saan kami, I think it's Commonwealth. Doon na kami paparada. Wala kaming gasolina In the nick of time, bago po nagsara yung dealer ng LPG na yon, binenta namin, mukhang brand new kasi, yung aming LPG na yon. Nagkaroon po kami ng pera. Nakapunta kami sa Bible study, nagkaroon kami ng gasolina, masaya kami pag uwi, naglilingkod sa Panginoon. Masaya. Hindi malungkot. Hindi bigo. At mga kapatid, patotoo lang, narito po ang inyong lingkod na nakatayo. Nagpapatotoo sa inyo. Noong ang boss ko na si Jesus, pinaglingkuran ko, eto po kami. Hindi po kami pinababayaan ng ating Panginoon. Maraming beses pwede kami maaksidente. Maraming beses kami dapat wala na dito. Nahulugan kami ng yung kuryente sa daanan namin, nahulog nung Ulysses. Binalik ng Meralco yung electricity, wala na kami dun sa daanan na basa. Wala na. Nakapasok na kami ni Brother Solomon sa loob. Iningatan kami ng ating Panginoon. Bakit? Hindi kataka-taka. Kasi yung boss ko, di ba, na aking pinaglilingkuran at inyo na rin pinaglilingkuran, inaalagaan tayo.
At kami patotoo. Ang pastor ninyo hindi siya tumutulak ng tutulak ng ang tawag doon, ng kariton para kumita. Pinagpala kayo para kayo ay magbigay rin sa ating gawain para ang pastor gwapo naman rin, mga kapatid. Hindi yung kanyang yung dito, yung anong tawag dito, pag nakita nyo yung barong niya o yung kanyang long sleeve, yung parang alupihan yung likod. Sobrang dami ng tas-tas na tinatahi, parang alupihan na hindi po ganun dito. God is our provider. God is our boss. Siya ang mag-aalaga sa atin at mag-aalaga pa sa mga tao maglilingkod sa Kanya. Ilan dito, mga kapatid, pinagpapala na ng Diyos. Kaya nga sabi, ang tunay na subok, hindi yung taghirap, walang-wala ka, hindi yun ang tunay na pagsusubok. Kasi pag walang-wala ka, oh God! Naku, grabe, revival. Talagang palagi ang Diyos ang bukang bibig. Subukan mo na meron ng pera yan. Pag ang puso niya malayo sa Diyos, oras na makahawak lang ng medyo malaki-laking pera, ang Diyos, tsaka ka na lang, Panginoon. Mag-i-enjoy muna ako. Mag-around the world na muna ako, ha. Magre-recreation naman ako kasi puro naman Lord Magre-recreation ako. Ay, hindi masama yun. Hindi masama. Pero kung pinalit mo na yon sa Diyos, ay masama na yon. Kaya nga sabi ko kung meron ka ng Diyos at meron ka pang pera, okay yun. Makatutulong ka kasi. Pero kung ang boss mo o ang Diyos mo, hindi mo pinaglilingkuran, pero sinasabi mo may Diyos ka, pero ang tunay na pinaglilingkuran mo yung pera, you're doomed. Malulungkot ka pag nabawasan yung kwarta mo. Pag ninakawan ka, parang wala ka ng pag-asa, parang, kaya nga mga kapatid, ilan sa mga mayayaman, tumatalon po kung saan yung building nila. Buti kung tumatalon sa swimming pool para mag-swimming, tumatalon para magpatiwakal. Kasi wala siyang pag-asa. Linagay niya lahat sa pera, wala ng pera. Mapalad kayo, mga kapatid. Kayong naglilingkod sa Diyos, ang sinasabi ng Biblia, mayaman sa mata ng Diyos. Huwag kang bibitaw. Manatiling tapat. Through thick and thin. According to Jesus' word, what is the focus of the mind and heart that we are at peace about money? Bakit ikaw, tanungin kita na mananampalataya, na pinagpala na ng Diyos, nakatikim na ng pangako ng Lord, bakit panatag ka? Kasi sinabi sa Biblia, bago pa mo sasabihin sa Diyos yung pangangailangan mo, alam na ng Diyos paano sagutin. Hindi ka pa nagre-request, inaayos na ng Diyos. Ito anak, huwag ka na mag-alala. Wala kang oras mag-alala. Ikaw na naglilingkod sa akin. Ito na. Ganyan ang ating Panginoon. Hindi ka pa humihingi, alam niya na. Matatakot ka pa ba? Ano tawag dito? Will you worry? No more. He has our backs. Hawak niya tayo. Sagot niya tayo. Yan ang ating boss. Pera. Wala ka maasahan dun. Ang pera dapat, ikaw ang humawak dito. Hindi ang pera ang kumontrol sa'yo. Is money the root of all evil? No. Money is not evil. But the love of money is the root of all evil. At dahil doon, mga kapatid, pag minahal mo na pera, anong sunod? Pagsisilbihan mo na pera. Hindi nyo nahalata? Pag minahal mo na, pagsisilbihan mo na. Asan ang Diyos? Maintindihan naman ako ng Diyos Kasi laki-laki nitong dapat kong bantayan, wala na akong panahon sa Kanya. Namatay siya. Nagkasakit man lang, yun ang mahirap
Sa ibang tao, sinasabi niya, Lord, kunin mo na ako. Kesa naman naghihirap yung pamilya ko at ako. Ilang pong tao na nasa hospital, ang mahal-mahal ng babayaran. Hindi lang may sakit na nagdurusa, pati yung magbabayad sa hospital bill, nagdurusa na. Naku, mga kamag-anak, nagbibilangan na. Naku, ilang araw na yan nasa ICU yung ating lola, ganito ganyan. Maglingkod na lang tayo sa Diyos, wala pang problema. Sagot niya tayo, mga kapatid. Mahalaga tayo sa ating Panginoon. Higit ka sa ibon, higit ka sa liryo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema, baliktad ang gusto ng sanlibutan. Meron swimming sa church, nandiyan ako merong sponsor sa sa youth camp. Ay, gusto ko sama ako. Pero pagka, alika, fasting tayo. Hindi, may lakad ako May Oy, linis tayo ng church. Ay, wala akong oras anuhin natin yung damo rito Wala akong oras, pasensya na. Baliktad ang tao, ganitong gusto ng tao. Panginoon, bigay mo muna yung kailangan ko. Add to me what I need. And I will seek next your kingdom. Baliktad. Mamaya ka pumalakpak, Brad, pagka sinabi ko yung seek first. Ayun, doon ka pumalakpak. Hindi ganun yung formula ng Diyos Sumunod raw muna tayo sa Kanya. Maglingkod muna tayo sa Kanya. At, yung dulo? And all these things shall be added unto you. Baliktad ang tao. Kaya, ano nangyayari? Pupunta sa church, umaasan, Panginoon, sabi mo, nangako ka, bakit wala pa? Kasi gusto mo muna gantimpalaan ka na hindi ka pa naniniwala at naglilingkod sa Kanya. Kailangan, mga kapatid, unahin natin ang ating Panginoon. Siya ang ating boss. And all these things, sabi, shall be added unto us. And in ending, verse 34, therefore do not worry for tomorrow will worry about itself. Sufficient for the day is its own trouble. Ano yung ibig sabihin nito, yung sufficient for the day is its own trouble? Masama ba maging sufisyente? Masama ba mag-ipon para pag nangailangan ka, meron kang dudukutin mula sa iyong bangko? Masama ba? Yung sinasabi ditong sufficient, self-sufficient, false security. Kapag sufisyente ka, may tendency ka makalimot sa boss mo. Kasi para sa iyong sarili, kaya mo na. On your own. Hindi ganyan ang gusto ng Lord. Habang buhay, dapat ang pinaglilingkuran natin, nag-iisang Diyos na buhay. Habang buhay. Ang tanong ng tao, na nag-iimpok ng pera sa lupang ito, who needs God? Sa atin, we need God now more than ever.